Welcome to Donmar TV News Channel, mga nagbabagang balita sa buwan ng Setyembre. Eto, ayan ang gusto ko, palakpakan. Bakit ko gusto ito? Kasi ito baka sabihin ng iba, alam ko na kagad na may kokontra, sasabihin nila, hindi, ano muna, BBM muna and Sara Duterte. Ganyan, di ba? May mga hirit ng ganyan. Okay, una sa lahat I have nothing against BBM. I know na magaling siya. Okay, I know na meron din niyang vision para sa ating bansa. Ngunit datapot subalit. Okay? Kaya ako mas gugustuhin ng Duterte kasi yan ang tinatawag na continuity. Okay? Bakit to continuity? Napaka-importante ho. Dahil ngayon pa lamang po tayo pa-asenso. Pag ganyan na tayo, palipad. Okay? Dapat to may magtutuloy nung mga ginawa ngayon. Para hindi tayo, anong nangyari kasi nung kay Marcos yung kay Ferdinand Marcos, di ba, biglang pumasok si Cory Aquino? Oy, andyan na. Lahat JJ Kojima, maraming salamat po. Share. Tayo share. Kahit 5,000 share pa lang. Joke lang. Ganun nung nangyari. Ganyan na tayo. Walang continuity. Okay sa akin si BBM. Pero sa akin, baka naman pwedeng mas Duterte muna tayo. Para tuloy-tuloy. Yung isa yung grupo na umaayos. Mas gusto ko nga si Duterte na paulit-ulit Hanggang mga 3 term pa alam ko, baka sabihin ni Bas. May nakita kasi akong comment, sabi, masamang tao ka kasi pinapagod mo si Mayor Duterte Si Pangulong Duterte daw mapapagod na. Naiintindihan ko pero konti pa. Please, konti pa. Kapiraso pa, please. Kapiraso pa. Para dire-diretso talaga. Isipin nyo ang ganda na ngayon. 2022, pinipilit ni Sec Tugadi matapos lahat ng 2022. Isipin nyo, additional 6 years? Imagine nyo na sa utak nyo, additional 6 years for the President Duterte? Or yung anak niya? Ang ganda ng Pilipinas noon. Sabi ko nga, tama yung sinabi ni pangalan nito, ni Speaker Cayetano, di ba, na sinabi niya, one day, baka tayo nang umangat kaysa dun sa itong EU na ito. Yung mga EU kayo, EU, baka yung magkamali, Di ba Isipin nyo yun, Ngayon, palawakin yung isip nyo. Another 6 years with the President Duterte. Boom, kunana! Talagang, boom, kunana! Isa pa! Boom, kunana! Di ba? Ang panalo noon. Tuloy-tuloy yung project ko. Ngayon nga, isipin mo from Makati to Quezon City, 20 minutes. Anak ng wait. Kung pwede lang sana ako lumabas at bumiyahe, gusto ko lang i-try. By next year, yan na yun. Ang panalo nun, Tapos gagawin pa, isipin mo, matuloy yung Skyway sa Commonwealth. Kainis, Brad. Kainis. Skyway ba yun o tren? Tren ata. Oy, Tony! Help! Tren yung ginagawa sa Commonwealth. Sorry, hindi ko na alam Pero yung mga ganong project, di ba, ang panalo yun. Ang gusto ko nga yung mangyari, alam mo yung nangyari sa Japan? Nakita nyo yung, punta kayo sa Japan. Yung sa Japan, di ba? Ang daming tren. As in kasi doon sa Japan, ang mahal kasi doon Lalo na yung papasok ka lang ng city, may pumapatak ng charge. As in, may charge. Tapos yung parking, palintik ang parking doon. Kaya kahit may kotse ka, mas gusto mo mag-tren. Ganun. Pero ang kinagandahan sa Japan, ang daming tren. Kung pupunta ka dito, kahit malayo, ang daming tren konektado. Ganyan ang ginagawa ngayon sa Pilipinas, Kino-connect na, Tapos in the future, sabi ko nga, simula lang to. Nininervous ako dun sa kasunod. Sabi ko, sino kaya ang susunod? Ipagpapatuloy nyo kaya yung ginawa ni Pangulong Duterte? Dahil for political, ayaw kong matuloy yan. Bakit? Credit siya kay Presidente Duterte. Christine Matsumonto, salamat salamat. Kaya dapat yung susunod hindi kontra kay Duterte. Bakit? Kasi ititigil niya lahat ng proyekto ni Duterte para
dumating, ay palpak si Duterte, ay palpak si Duterte. Walang ginawa kundi ay palpak si Duterte. Ganyan ang ginawa ni Pinoy kay Gloria. Oh, lahat tigil! Lintik kayo, tigil lahat yan para sisihin si Gloria. Ano yung ganun? Si Cory ganun din. Tigil yan dahil kay Marcos, I want people to suffer. Hindi natin titigil yung proyekto na yan para hindi maging matagumpay yung proyekto ni Marcos. Hindi niya iniisip, andali, yung proyekto na yan para sa taong bayan niya, para sa mga Pilipino, hindi yan para kay Marcos. Ganyan ang mga liberal eh. So sana naman yun yung sa akin. Kaya gusto ko ito, sabi ni Duterte, sabi ni Secretary Salvador Panelo. Sabi niya, gusto ko itong presidenteng ito, tumakbong vice presidente sa kanyang tatakbo o pinatatakbo rin ng anak na si Mayor Sara Duterte na presidente. O di ba? Ang ganda. Duterte. O wala na, finish na. Hindi, dinagdag ko yung finish na. O wala na, patay na oposisyon kapag tumakbo itong dalawang ito. Di ba pag yan, dalawang yan tumakbo, ay mapapahiya ito mga oposisyon, landslide to. Isa pang rason kung bakit gusto ko ito okay? Ulitin ko, I don't have a problem with BBM. Alam ko, iba din ang utak ni BBM, matalas din. Kaya lang whether we like it or not, okay? Pagdating kay BBM, medyo hati ang Duterte supporter. So, delikado. Naintindihan niyo ibig sabihin, medyo may mga ibang Duterte supporter o may mga sabihin na natin, nasa gitna. Kasi we have to think, kailangan natin isipin ng mabuti ang maging vision tayo, maging magaling tayo sa pag-iisip. Medyo yung iba pa, hindi natin masasabi, ako, Marcos loyalist ako, yung medyo iba pa na medyo ayaw pa sa Marcos. Baka lang sa tingin ko, baka kumandidatong presidente yan, baka mahati yung mga Duterte supporter. Baka mamaya, baka lang, okay, hindi ko sigurado, baka yung iba hindi bumoto at baka makasingit pa ito mga oposisyon. Kaya maaaring baka maging dikita ng labanan. Sana, alam mo naman, ang mga oposisyon talagang sa akin, mas pwede pang ang Duterte BBM Basta hindi lang makasingit itong mga hinayupak ng dilawan na ito. Madami kasing na brainwash. Tama ka, marami pa rin na brainwash nitong. Siyempre, ang media, lintik yung media ngayon. Pikon na pikon ako sa mga talagang martial law, parang masama Mga Kaya kung sasabihin nating Duterte, landslide yan, Brad. Baka tae yung kasunod niyan. Baka pinulot siya sa kangkungan yung kasunod niyan. Kasi 'di ba, sabi ko nga bakit ito halimbawa nito isipin niyo to bakit natalo si BBM sa sa Vice President? Hindi dahil alam ko na ako sigurado 3,000% kung may ganun man panalo si BBM, Kaya lang malupit mandarambong itong mga kaliwa, itong mga kaliwa at itong mga dilawan. Baka magawa na naman nila yung ginawa nila. Kaya ito, kung malaki yung angat, di ba? Ganito ang nangyari. Alam natin, ang presidente at vice president noong 2016 dinaya. Medyo dumikit si Lenny noon kay BBM. Alam natin, angat si BBM. Dumikit siya. Nandun na yung dagdag bawas. So, nabawasan si BBM, dinagdagan si Lobredo. Kaya nanalo. Yun sa tingin ko ang nangyari. Kay Presidente Duterte at alam nyo na, kila Marojas, di ba, mismo si Presidente nagsabi na bawasan sa ng 6 million na dagdagan ng 6 million ito. Pero anong nangyari? Ganun pa din. Kasi ang laki. Ganito kalaki. Nabawasan si... Bandali, hindi na tayo lumagpas. Yan. Ayan. Ang laki ni Duterte, si Marojas malayong-malayo. Nabawasan siya, nadagdagan si Mar, panalo pa rin si Duterte. Gets ninyo? Nangyari kay BBM, masyadong dikit sila ni Lenny. Nabawasan si BBM, nadagdagan si Lenny, paggising natin, nabungkuna na tayo. Kaya dapat mas mautak tayo pagdating sa politika. Hindi kasi gusto natin si ganito. Oo, naintindihan ko, gusto ko rin naman Kaya lang sana mas maganda muna si Duterte ngayon.
para talagang, pag si Duterte, sobrang taas yan. Sino kalaban? Si Lenny. Si Lenny, ganyan. Ako, baka nasa ilalim na yun. Nandito na sa ilalim ng paanan ko yun. So kahit anong dagdag bawas gawin nila, sure shot, boom, kuna na tayo dyan. Diba? Puro kayo Sara Duterte tapos hindi naman tatakbo. Pag pinilit yan ng taong bayan, si Presidente Duterte nga talagang pinilit eh. Oh, talagang natapos na dun sa dun na lang siya sa Eh, sabi ko sa'yo, pag mananawagan tayo,